King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1160. Gulan. Ang Sky Feather Island ay mayroong 5 exchange spiritual hall. Ang pinakamayamang exchange spiritual hall ay pagmamayari ng Sky Feather Island Lord, kaya walang nang ahas na ipaglaban ito. Ang natitirang 4 na exchange spiritual hall ay pinaglabanan ng mga natitirang puwersa ng Sky Feather Island Zone. Ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay ika-4 na nireranggo sa mga puwersa ng Sky Feather Island sa mga tuntunin ng lakas, at ito ang pinakamahina sa 4 na puwersa na nagmamay-ari ng Exchange Spiritual Hall. Ito ay dahil sa kadahilanang ito na ang kompetisyon para sa partikular na Exchange Spiritual Hall na ito ay magiging lubhang mahirap. Isang kabuuang 6 na 4-star powers ang lalahok, ngunit ang sitwasyon sa pagkakataong ito ay iba sa dati. Sa halip na ang Scarlet Sun Race, ang Blazing Fire Golden Ship Race, ang pinakamahinang puwersa sa lugar, ang lumahok. Nang dumating ang Blazing Fire Golden Ship Race sa Exchange Spiritual Hall, kinukutya sila ng ibang mga eksperto at minamaliit. Hindi ko akalain na ang pinakamahinang 4-star power ng Sky Feather Island ay sasali sa laban para sa Exchange Spiritual Hall. Nas-anay kaya ang Blazing Fire Golden Ship Race ng isang makapangyarihang demigod genius. Tumigil ka ng magbiro. Sigurado akong ipapadala ng Blazing Fire Golden Ship Race ang kanilang First Elder para lumaban. Palaging may ilang mga tao sa karamihan na hindi malakas ngunit gustong kutsain ang iba. Gayunpaman, totoo na ang Blazing Fire Golden Ship Race ay talagang walang mga demigod na henyo. Bukod sa 4 na demigod elders, wala silang ibang demigods. Ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay may 5 pang demigod henyo bukod sa kanilang 6 na demigod elders. Ang pinakamalakas na demigod genius ay mas malakas pa sa 6 na elder. Ang henyong ito ay malinaw na pinipigilan ang kanyang paglilinang at sinusubukang maging isang mas mataas na ranggo na Diyos. Ang iba pang makapangyarihang lahi ay nagpalaki rin ng mga henyo tulad nito. Kapag nagtagumpay sila na makapasok sa Heavenly Divine Realm, malamang na sila ay direktang maging rank 2 True God at mamuna sa race. Halimbawa, ang Scarlet Sun Race, na nireranggo sa nangungunang 10, ay may 3 demigod henyo na mas malakas kaysa sa mga demigod ng mas matandang henerasyon. Sa makatuwid, karamihan sa mga lumabas sa kompetisyon para sa Exchange Spiritual Hall ay mga nakababatang demigod. Kahit na hindi sila malalayo. Magiging isang malaking biro kung ipapadala ng Blazing Fire Golden Ship Race ang First Elder, na mahigit 100,000 taong gulang. Sa tingin ko, mananalo ang Short Tooth Race sa pagkakataong ito. Lalong lumakas si Seng Yu. Hindi mo ba narinig ang chismis? Ang Patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay nakahanap ng isang demigod expert at dinala siya pabalik sa karera. Ngayon ang henyong ito ay nakikilahok sa kompetisyon. Ang pinakamalakas na puwersang kalahok ay ang Blue-Eyed Ice Wolf Race at ang Short Tooth Race. Pagkatapos noon ay ang Emerald Green Feather Race at ang Scarlet Sun Race, ngunit ang Scarlet Sun Race ay sumukol na sa pagkakataong ito. Wala sa top 10 ang ibang lahi kaya walang nag-isip ng mabuti sa kanila. Isang malaking arena ang itinayo sa Exchange Spiritual Hall para sa kompetisyon. Nakapalibot ang mga bato sa arena. Tanging ang mga mas malalakas na puwersa o mga True God experts ang maaaring maupo sa mga nakatayong bato. Ang ibang mga manunood ay nakahover lang sa ere at nanonood. Kaunti lang ang mga tao sa Eastern Stand, ngunit sila ang sentro ng atensyon. Kabilang sa kanila ang isang tao na maputi ang balat at guwapong mukha. Siya ay may mapagmataas at marangal na ugali. Ito ay si Shifang, ang disipulo ng Sky Feather Island Lord. Martial Uncle, sino sa tingin mo ang mananalo sa pagkakataong ito? Tumingin si Shifang sa isang medyo may edad na lalaki sa tabi niya ng may paggalang. Narinig ko na ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay nag-recruit ng isang malakas na demigod genius. Baka manalo na naman sila sa pagkakataong ito. Ang lalaking ito ay may madilim at pangit na ekspresyon, na para bang isa siyang multo, at nagsalita siya sa tonong walang pakialam. Puno ng ngiti ang mga miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Isa lamang sa mga kabataan ang may malamig na ekspresyon, at nakapikit ang mga mata. Sa kabilang banda, ang mga mula sa Short Tooth Race ay nakaramdam ng labis na pagkabigo at galit,
ngunit hindi sila naglakas loob na gumawa ng anuman dahil ang taong nasa harap nila ay True God Gili, isang rank 2 True God ng Skyfeather Island. Siya at si Shifang ang mga hurado para sa kompetisyon ng Exchange Spiritual Hall, at ang isang judge na nagsasabing mananalo ang Blue-Eyed Ice Wolf Race sa harap ng lahat ay nangangahulugan na ang True God Gili ay nakatayo sa gilid ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Gayunpaman, ang Shark Tooth Race ay naniniwala na ang True God Gili ay tatayo sa kanilang panig hanggat kaya nilang talunin ang Blue-Eyed Ice Wolf Race at kumuha ng sapat na kayamanan. Seng Yu, ingatan ang iyong lakas at mag-ingat kay Gulan mula sa Blue-Eyed Ice Wolf Race. Sabi ng Patriarch ng Shark Tooth Race sa isang malaking lalaki na nagpapalabas ng mabangis na aura. Ding Hu, tulungan mo si Seng Yu. Sabi ng Patriarch ng Shark Tooth Race sa isa pang henyo. Mayroong 2 yugto sa kompetisyon ng Exchange Spiritual Hall. Papasok sa arena ang mga eksperto ng bawat puwersang kalahok, at ang 4 na natitira lamang ang maaaring umakyat sa ikalawang yugto. Pagdedesisyonan ang mananalo sa ikalawang yugto. Ang bawat puwersa ay maaaring magpadala ng 2 tao sa unang yugto, ngunit sa katotohanan, ang misyon ng pangalawang tao ay ang protektahan ang pinakamalakas na eksperto sa mga races upang mapanatili nila ang kanilang lakas para sa ikalawang round. Dahil nandito na ang lahat, pwede na tayong magsimula. Sinabi ng True God Gili sa garalgal na tinig mula sa silangan na kinatatayuan ng bato. Magsisimula na. Sumiklab ang usapan sa mga manonood. Whoosh! 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 Mahigit 10 malalakas na aura ang agad na tumalon papunta sa arena. Dahil may 6 na kalahok na puwersa sa pagkakataong ito, dapat ay may 12 tao sa arena, ngunit sa halip, 11 lang. Ang lahat ay hindi maiwasang tumingin kay Zhao Fang, na kumakatawan sa Blazing Fire Golden Ship Race. Naglakas loob silang sumali sa isang tao lang. Hindi ba sila magpapahiya sa sarili nila? Hindi ba ang Blazing Fire Golden Ship Race ay may ilang demigod na matatanda? 2 tao man lang ay madaragdagan ng kaunti ang kanilang mga pagkakataon. Hahaha. Napakababa ng cultivation ng taong ito. Ang Blazing Fire Golden Ship Race ba ang nagpapadala sa kanyang kamatayan? Ang ilan sa mga nasa malapit ay humagalpak sa tawa nang makita nila si Zhao Fang. Maraming mga henyo sa arena ang nagsiwalat din ng mapanghamak na tingin. Hindi ko alam kung saan ka kukuha ng lakas ng loob na lumahok sa kompetisyong ito sa pamamagitan lamang ng paglilinang ng isang napakaliit na yugto ng Mystic Light Realm. Ang pinakamalakas na eksperto ng Emerald Green Feather Race ay may ngiti ng panunuya. Biglang binuksan ni Gulan mula sa Blue-Eyed Ice Wolf Race ang kanyang mga mata at tumingin kay Zhao Fang. Siya yon. Nagsalubong ang mga kilay ni Shifang. Fenger, ano ito? Tanong ni True God Gili. Si Shifang ay isang henyo na malapit nang pumunta sa Golden Jade Race kasama ang Island Lord, at mas nagsisikap pa siyang naglilinang pagkatapos marinig ang tungkol sa Wild Ancient Secret Dimension. Ang kanyang lakas ay tumaas ng napakabilis. Walang demigod sa Skyfeather Island ang kalaban ni Shifang. Wala. Umiling si Shifang at hindi pinansin si Zhao Fang. Bagamat nagkaroon siya ng malalim na impresyon kay Zhao Fang at pinadala pa niya si Chen Yuhai upang patayin si Zhao Fang noon, pupunta na sana siya sa Golden Jade Race, na isang 4.5 star power. Baka makapasok pa siya sa Wild Ancient Secret Dimension. Sa puntong iyon, personal niyang hahanapin si Zhao Fang at luluhod ang huli sa kanyang harapan bilang paghihiganti sa hindi pagpansin sa kanya ni Zhao Fang sa auction hall. Si Zhao Fang ay may kalmadong ekspresyon sa arena, na parang walang makakapasok sa kanyang mga mata. Matapos makapasok sa mga peak stage ng Mystic Light Realm, ang lakas at dami ng kanyang sacred power ay tumaas, at kontrolado na rin niya ang Metal of Wind Lightning ngayon. Ang mga demigod na nasa harapan niya ay hindi nagawang mag-apoy sa kanyang kagustuhang lumaban. Ang unang yugto ng laban para sa Exchange Spiritual Hall ay magsisimula na ngayon. Sinabi ng True God Gili mula sa Stone Stand, at ang aura ng makapangyarihang mga bloodline ay tumaas sa hangin ng sunod-sunod. Tapusin na natin agad. Nagpakita si Zhao Fang ng malamig at mapagpasyang tingin. Hanggat natalo niya ang lahat, hindi na kailangan ang pangalawang yugto. Siya ang mananalo basta't siya lang ang nakapasa sa unang yugto. Hihihi, brat, ibabagsak na kita.
Ang henyo mula sa Emerald Green Feather Race na nanlilibak lang kay Zhao Fang ay sumimangot sa kanya ng isang bastos na ekspresyon. Isang ngiti ang ipinakita ni Zhao Fang nang tumingin siya sa taong ito. Weng! Isang surge ng sobrang maliwanag na Metal of Wind Lightning ang nabuo sa kamay ni Zhao Fang. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang payat na kabataan mula sa Blue-Eyed Ice Wolf Race ay nagsalita sa malamig na boses. Kung matatalo ko kayong lahat, maaari akong maging panalo kaagad. Pareho ang iniisip ni Gulan kay Zhao Fang, na naging dahilan upang bigyang pansin ni Zhao Fang. Gayunpaman, ang ibang mga demigod sa arena ay lahat ay tumingin kay Gulan nang may pagtataka at nagpakita ng masamang hangarin sa kanya. Gulan, ano ang sinasabi mo? Gulat na sabi ng ibang demigod genius mula sa Blue-Eyed Ice Wolf Race sa tabi ni Gulan. Malinaw na hindi ito pinlano noon pa man. Nagsimulang mag-usap ang lahat ng nasa labas ng arena. Itong Gulan. Ang patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay walang magawang ekspresyon. Si Gulan ay isang henyo ng sword daw na natagpuan niya ng hindi sinasadya, at dinala siya sa Ancient Desolate Realm of Gods mula sa isang napakalapit na dimensyon. Ang pagpasok sa Ancient Desolate Realm of Gods bago pumasok sa Heavenly Divine Realm ay pinatunayan ang kanyang talento. Ang problema lang ay masyadong direkta si Gulan at may mga mata lang para sa labanan. Napakabastos ng taong ito. Siya ang eksperto na kinuha ng Blue-Eyed Ice Wolf Race, isang henyo ng sword daw. Maraming mga mata ang damapo kay Gulan. Zheng Yu, makipagtulungan at talunin ang taong ito. Ang patriarch ng Sharktooth Race ay nagpakita ng isang nakamamatay na ngiti, at lahat ng iba pang mga eksperto sa demigod ay nagsimulang magsama-sama. Bukod kay Zhao Fang, lahat ng ibang demigod henyo ay nakatayo sa tapat ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Hindi masama ang taong ito. Sinabi ni Shi Fang na may bahagyang papuri, na para bang siya ay isang senior na sinusuri ang isang junior. Mula sa kanyang pananaw, madali niyang matatalo ang kalabang 8 demigod kung may tulong din siya sa isa pang demigod dahil ang kanyang lakas ay umabot na sa antas ng isang rank 1 true god. Maaari siyang ituring na isang quasi-god. Patayin. Ang bawat henyo bukod kay Zhao Fang ay sumugod sa 2 miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Biglang nagbago ang mga mata ni Gulan nang bumaril ang walang limitasyong sword intent. Shua. Isang espada ng yelo ang lumitaw sa kanyang kamay at tinakpan ang paligid sa isang layer ng hamog na nagyelo. Sword of Ice Extermination. Isang malakas na sword intent ang lumabas mula kay Gulan at ganap na sumanib sa espada ng yelo sa kanyang kamay habang siya ay naglaslas. Isang arko ng yelo ang agad na bumagsak patungo sa mga kababalaghang demigod. Lahat ng mga henyo ay nakadama ng nakakapanghinayang sakit sa kanilang katawan at kaluluwa, at naisipan nilang umatras nang tumingin sila sa nangingibabaw at nag-iisang Gulan. Reversal Shark Strike. Ini-activate ni Zheng Yu ang kanyang bloodline at sumugod palabas. Hinawakan niya ang isang malaking talon ng tubig at nilaslas nito ang isang nakakatakot na peteng. Ice Force Slash. Ang ekspresyon ni Gulan ay nanatiling pareho habang hinahampas niya ang kanyang espada ng yelo. Isang nakakapangilabot na bagyo ng yelo ang agad na tumagos sa higanteng peteng at nagyelo ito. Ang sacred power ni Zheng Yu ay halos ganap na nagyelo habang tinatakpan siya ng natitirang sword intent ng yelo. Nagpakita siya ng takot at nawalan ng gana na lumaban. Napakalakas. Ang ibang henyo ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay tuwang-tuwa nang makita niyang napakalakas ni Gulan. Sword of Ice Extermination. Ikinaway ni Gulan ang kanyang espadang yelo sa paligid at nagpakawalan ng mga alon ng nagyayelong sword intent. Ang buong arena ay natatakpan ng nakakapanghinayang sword intent, na tinalo ang lahat ng mga eksperto na umatake sa kanya, kabilang si Zheng Yu mula sa Sharktooth Race at ang mga mula sa Emerald Green Feather Race. Gayunpaman, palaging mayroong isang pagbubukod. Si Zhao Fang ay hindi kumilos sa simula at tahimik na pinanood ang lahat ng ito. Inakala ng karamihan na si Zhao Fang ay natakot, at agad siyang nakalimutan. Ibig sabihin kailangan ko lang siyang talunin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 1161. Malakas na putok. Ilang dosenang libong eksperto sa Exchange Spiritual Hall ang tahimik na tumingin sa labanan sa arena. Ang laban para sa Exchange Spiritual Hall sa pagkakataong ito ay iba sa nakaraan.
Dalawang henyo ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ang direktang natalo ang lahat ng iba pang eksperto. Ang isa na nakakuha ng higit na atensyon ay halatang si Gulan, ang nag-iisa at mapagmataas na eksperto ng Sword Dao. Napakalakas ng Sword Intent. Ito ba ang lakas ng isang eksperto na naglilinang ng Dao of Sword? Siya ay naging isa na sa espada. Ang hindi mabilang na mga eksperto na nanunood ay namangha sa pagganap ni Gulan. Mayroong maraming mga eksperto na nilinang din ang Dao of the Sword, at natukoy nila ang kasalukuyang antas ni Gulan. Yung taong. Paano ito posible? Ang patriarch ng Sharktooth Race ay tumingin sa tao nang hindi makapaniwala. Malinaw na alam nila ang tungkol kay Gulan at na siya ay dinala mula sa ibang dimensyon patungo sa Ancient Desolate Realm of Gods, ngunit paano siya naging napakalakas? Ang mga henyo na sinanay ng Sharktooth Race ay wala sa harap niya. Masyado siyang malakas. Inamin ng mga mula sa Emerald Green Feather Race ang pagkatalo. Mukhang ang may-ari ng Exchange Spiritual Hall na ito ay ang Blue-Eyed Ice Wolf Race muli. Sa paglipas ng panahon, ang Blue-Eyed Ice Wolf ay lalakas lamang, at itatapon nila ang iba pang puwersang may 4 na bituin. Hindi masama ang brat na ito. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ng True God Gili nang tumingin siya kay Gulan. Malinaw na nakalimutan na ng lahat si Zhao Fang. Si Gulan ay napakalakas at masyadong nakakapansin. Sa lahat ng mga henyo na naroon, si Shifeng lang ang makakapidyo sa kanya. Si Zhao Fang ay nagkaroon lamang ng kultibasyon ng isang peak stage na Mystic Light Realm, at siya ay nasa arena pa lamang dahil hindi niya inatake si Gulan, o baka si Gulan ay sadyang nakakadismaya para salakayin si Zhao Fang. Ang mga henyo mula sa lahat ng iba pang lahi ay hindi man lang maharangan ang isang espada niya, kaya ang mahinang taong ito mula sa Blazing Fire Golden Ship Race ay hindi karapat-dapat na itaas ni Gulan ang kanyang espada. Zhao Fang. Ang mga ekspresyon ng mga mula sa Blazing Ship Golden Ship Race ay humigpit. Hindi nila inaasahan na ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay may ganoong kalakas na eksperto sa Dao of the Sword. Hindi nila alam kung kakayanin ni Zhao Fang o hindi. Mukhang nanalo na naman ang Blue-Eyed Ice Wolf Race. Ang True God Gili sa silangan na kinatatayuan ng bato ay mahinang tumango sa kanyang ulo. Binabati kita, Patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Umaasa ako na ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay magiging walang hanggang masagana. Bagamat hindi nagustuhan ng ibang lahi ang Blue-Eyed Ice Wolf Race, may mga ngiti pa rin sila sa kanilang mga mukha. Hindi pa tapos ang kompetisyon, di ba? Isang boses ang biglang tumunog sa arena. Si Zhao Fang ay labis na nalungkot. Hindi pa siya natatalo at nakatayo pa rin sa arena, ngunit idineklara na nilang panalo ang Blue-Eyed Ice Wolf Race. Nagsimulang tumawa ang lahat nang marinig nila ang sinabi ni Zhao Fang. Paano magiging tanga ang taong mula sa Blazing Fire Golden Ship Race? Sa tingin ba niya siya ang kapareha ni Gulan? Malamang gusto niyang mabawi ang mukha. Kung tutuusin, wala na siyang nagawa simula nang magsimula ang laban na ito. Nagtawanan ang mga kalapit na eksperto at manonood. Zhao Fang, hindi ka kakampi ni Gulan. At saka, may 2 henyo pa rin ng lahi ko sa arena. Tumawa ang patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Napatay ni Zhao Fang ang mga clansmen mula sa Blue-Eyed Ice Wolf Race, at ngayon ay gagawing matalo ng patriarch si Zhao Fang nang hindi man lang lumaban, ginagawa siyang tanga sa harap ng ilang dosenang libong tao. Gayunpaman, ang mga mata ni Gulan ay nakalock kay Zhao Fang mula pa noong simula, at ang espada sa kanyang kamay ay nagpapalabas pa rin ng malamig na liwanag. Hahaha, hindi mahalaga kahit na ang bawat henyo ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay narito. Tiningnan ni Zhao Fang ang patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race na may malamig na mga mata at tumawa. Noong dumating siya para ibenta ang kanyang mga gamit sa auction hall, sinubukan siyang patayin ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Malinaw na hindi nakakalimutan ni Zhao Fang ang tungkol dito. Sila ang mga auctioneer, ngunit gumawa sila ng isang bagay na napakawalandiya. Kung hindi sapat si Zhao Fang, napatay na sana siya ng pana ni Lu Wei. Bukod dito, oras na para ipalaganap ni Zhao Fang ang kanyang pangalan. Bukod sa Sky Feather Island Lord, wala siyang dapat katakutan. Ano ang sinabi mo? Ang patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay agad na tumayo at nagpalabas ng nakakatakot na malamig na aura. Agad na lumitaw si Frost sa mga taong hindi kalayuan sa kanya,
at agad silang umatras. Napakabastos ng taong ito. Ang lahat ng mga henyo ng Blue-Eyed Ice Wolf race ay hindi niya katugma. Sa tingin ko siya ay naging tulala pagkatapos na matakot sa lakas ni Gulan at nagsasalita lamang ng walang kaparirikan. Nanunuya ang ilang tao. Anuman ang sabihin, ang Blue-Eyed Ice Wolf race ay isa sa 5 pinakamalakas na karera sa Sky Feather Island, kaya ang mga salita ni Zhao Feng ay medyo bastos. Patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf race, may 3 tao pa sa arena. Sa tingin mo nanalo ka na. Hindi mo ba pinapansin ang pagkakaroon ng hukom? Si Zhao Feng ay hindi natakot sa galit na Blue-Eyed Ice Wolf race Patriarch, at ginamit pa niya ang True God Gili, na nakatayo sa gilid ng Blue-Eyed Ice Wolf race. Bagamat ang True God Gili ay may kinikilingan sa Blue-Eyed Ice Wolf race, nandoon pa rin ang mga patakaran, at sila ay itinakda ng Sky Feather Island Lord. Kahit ano paman, hindi niya maaaring labagin ang mga patakaran kung hindi ay sasampalin niya ang mukha ng Sky Feather Island Lord. Umupo. Naging malamig ang ekspresyon ni True God Gili. Ang Patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf race ay nagalit, ngunit maaari lamang siyang umupo at titigan si Zhao Feng ng malamig na mga mata. Hayaan ang laban. Sabi ng True God Gili. Hindi niya sinabing. Simulan ang ikalawang yugto. Ang sabi lang niya. Magpatuloy. Napakalinaw ng kanyang kahulugan, sinasabi niya sa mga henyo ng Blue-Eyed Ice Wolf race na mabilis na tapusin si Zhao Feng. Hindi na kailangang pumasok sa ikalawang yugto. Pagkatapos sabihin ito ni True God Gili, tumahimik ang buong Exchange Spiritual Hall. Lahat ay naghihintay sa ekspresyon ni Zhao Feng nang matalo siya. Kahit na ang ilang mga tao mula sa Blazing Fire Golden Ship Race ay kinukutya ng ibang mga lahi sa malapit. Bumaba. Sinabi ni Gulan sa ibang henyo mula sa Blue-Eyed Ice Wolf race. Oo, ang henyong ito ay tumalon. Lumahok lamang siya upang matulungan si Gulan na makakuha ng tagumpay. Matatalo ni Gulan si Zhao Feng sa isang espada, kaya walang saysay na manatili siya. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Gulan ay nagulat sa kanya at sa iba pa. Napakalakas mo, kaya iniwan kita hanggang sa huli. Ako ang magiging kalaban mo. Si Gulan, na kadalasang malamig at hindi gaanong nagsasalita, sa pagkakataong ito ay maraming nagsasalita. Hindi ito ang pangunahing punto bagaman. Ang pangunahing punto ay kung ano ang ibig niyang sabihin. Si Gulan, na nakatalo sa lahat ng ibang demigod henyo, ay nagsabi na si Zhao Feng ay napakalakas. Hindi bababasa, ang salitang malakas ay nangangahulugan na si Zhao Feng ay mas malakas kaysa sa mga henyo na natalo. Kailangan kong magpasalamat sa iyong pagpapaalis sa mga walang kwentang tao. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ipinaalala ni Gulan sa kanya si Yu Tianhao, ngunit mas gusto ni Gulan na lumaban. Tanging ang espada at pakikipaglaban ang nasa kanyang mga mata. Wala na siyang ibang inisip. Ano? Mga walang kwentang tao. Ang mga henyo sa paligid ng arena na natalo ni Gulan ay agad na namula sa mukha. Wala silang masabi matapos talunin ni Gulan, ngunit ngayon, kahit isang peak stage na Mystic Light Realm ay kinukutya sila. Kunin mo ang espadang ito. Ikinaway ni Gulan ang espada ng yelo sa kanyang kamay at naglabas ng malakas na cold battle intent mula sa kanyang mga mata. Whoosh! Whoosh! Ang mga surge ng invisible sword intent ay sumanib sa elemento ng ice sa paligid ng Gulan at bumuo ng isang sword of ice na nagbigay ng aura ng pagkawasak. Napakalakas. Ito ba ang kanyang tunay na lakas? Kaya, pinapanatili niya ang kanyang lakas noon. Ang mga henyo na dinurog ni Gulan ay natigilan at hindi alam kung ano ang dapat nilang maramdaman. Sa pagharap sa napakalakas na Gulan, tiyak na matatalo si Zhao Feng, at ang kanyang kahihinatnan ay mas malala pa kaysa sa kanila. Ice Heart Sword. Agad na nakontrol ni Gulan ang espada ng yelo at pinagsama ang yelo mula sa langit at lupa sa kanyang espada. Whoosh! Si Gulan ay parang isang espada sa kanyang sarili habang tinutusok niya si Zhao Feng. Isang malamig na sword intent na tumagos pasulong na walang tigil na bumaril patungo kay Zhao Feng. Ang mga nakatayo sa likod ni Zhao Feng ay agad na naramdaman na nagsimulang masugatan ang kanilang mga kaluluwa, at agad silang tumakas. Mabuti. Lumitaw ang papuri mula sa mga mata ni Zhao Feng. Sa kanyang mga mata,
Masyadong mahina ang demigods, kaya hindi niya isinasapuso ang kompetisyong ito. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang napakalakas na demigod na nag-cultivate ng Tao of Sword dito. Weng. Ang madilim na dilaw na mga simbolo ng kidlat ay kumislap sa paligid ng katawan ni Zhao Fang, at ang Metal of Wind Lightning ay lumitaw sa kanyang kamay. Wind Lightning Raging Finger. Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang Metal of Wind Lightning at itinuro. Ang kapangyarihan ng Wind Lightning Raging Finger ay ilang beses na mas malakas kapag ginamit kasama ng Metal of Wind Lightning. Higit pa rito, ang Sacred Lightning Body ni Zhao Fang ay naglalaman ng ilang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning na pinagsama rin sa pag-atake. Whoosh! Ang invisible intent ng Ice Sword sa hangin ay agad na hiniwa ng gintong daliri ni Zhao Fang. Natalo ka! Inilabas ni Zhao Fang ang sinaunang bloodline na divine power sa kanyang hintuturo. Boom! Isang pagsabog ng gintong liwanag ang sumabog. Plop! Si Gulan ay itinapon sa arena, at ang kanyang espadang yelo ay naputol sa dalawa. Natalo si Gulan sa isang galaw lang. Natahimik ang mga manunood habang namumungay ang mga mata sa eksenang ito. Wala ni isa sa kanila ang mag-iisip na ang Zhao Fang na hindi nila pinansin ay magagawang talunin si Gulan sa isang galaw lang. Hindi man lang nila nakita kung paano natalo ni Zhao Fang si Gulan dahil masyadong hindi kapani-paniwala ang kanyang galaw. Ito ay hindi posible. Paano matatalo si Gulan sa isang tulad niya? Ang mga henyo na dinurog ni Gulan ay natigilan, at tumingin sila kay Zhao Fang na tulala. Ang henyo mula sa Emerald Green Feather Race na malapit nang umatake kay Zhao Fang sa simula pa lang ay naramdaman ang pagkibot ng kanyang puso. Kung hindi lang si Gulan ang nakakuha ng kanilang atensyon, siya ay natalo agad ni Zhao Fang. Sa ibaba ng arena, dahan-daang bumangon si Gulan at malamig na tumingin kay Zhao Fang. Hindi pa siya natalo ng lubusan. Higit pa rito, natalo siya sa isang taong may mababang kultibasyon kaysa sa kanya. Gayunpaman, kailangang aminin ni Gulan na napakalakas ni Zhao Fang. Ang patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay tumayo matapos ang pagkabigla. Ito ay hindi maaari. Anong uri ng maling paraan ang ginamit mo? Ang patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay may malamig na ekspresyon. Ang lakas ni Gulan ay mas malaki kaysa sa normal na rank 1 True Gods, ngunit nagawa ni Zhao Fang na talunin siya sa isang galaw lang. Naabot kaya ng lakas ni Zhao Fang ang antas ng isang rank 2 True God. Ito ay imposible. Kung totoo ito, hindi niya mapapayagan si Zhao Fang na mabuhay. Malamig na tiningnan ni Zhao Fang ang patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Dapat ay gumamit ako ng isang uri ng mapanlinlang na paraan upang talunin si Gulan. Nagpahayag din si Gulan ng mapang-asar na ekspresyon. Kara-rating lang niya sa Ancient Desolate Realm of Gods at wala siyang alam, kaya pumayag siyang sumali sa kompetisyong ito. Wala siyang nararamdaman para sa Blue-Eyed Ice Wolf Race. Ang True God Gili sa silangang yugto ay huminto din sandali. Hindi niya inaasahan na ang normal na kabataang may gintong buhok na ito ang pinakamalakas. Labis na nasasabik ang Blazing Fire Golden Ship Race. Hindi nila inaasahan na mananalo si Zhao Fang ng ganoon kabilis at kasimple. Sa maikling panahon lamang ng isang taon, ang lakas ni Zhao Fang ay tumaas ng husto. Itong tao. Sumili ang puot sa mga mata ni Shi Fang. Kung mas mahusay at mas malakas si Zhao Fang, mas masama ang pakiramdam ni Shi Fang. Sa sandaling ito, ang patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay nagpadala ng mensahe sa True God Gili. True God Gili, kung matutulungan mo akong makuha ang exchange spiritual hall na ito, handa akong ibigay sa iyo ang 60% ng kita na makukuha sa susunod na 1,000 taon. Nagpakita ng malamig na ngiti si True God Gili at nagpadala ng mensahe kay Shi Fang. Okay, Martial Uncle, huwag mong kalimutan iyan. Nagpakita si Shi Fang ng isang nasasabik na tingin bago marahas na tinitigan si Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 1162. Natalo si Shi Fang. Ilang dosenang libong manunood sa Exchange Spiritual Hall ay nabigla pa rin. Kahit isang taong kasing lakas ni Gulan ay natalo ni Zhao Fang sa isang galaw lang. Wala sa kanila ang inaasahan na ang mananalo ay ang Blazing Fire Golden Ship Race, na siyang pinakamahinang puwersa sa Sky Feather Island. Mas malakas pa siya kaysa dati. Sabi ng True God Giant Flame mula sa Scarlet Sun Race.
Sa pakikipaglaban kay Zhao Fang noong nakaraang pagkakataon, natitiyak niya man lang na hindi siya lubos na natalo ni Zhao Fang, ngunit ngayon, hindi man lang siya nang ahas na lumaban kay Zhao Fang. Ano ang silbi ng napakaraming Blazing Fire Golden Ship Race na namamahala sa Exchange Spiritual Hall sa loob ng 1,000 taon? Ang Patriarch ng Sharktooth Race ay malamig na humagulgol. Bagamat hindi masyadong maganda ang performance ng Sharktooth Race sa laban para sa Exchange Spiritual Hall, hindi bababa sa ang tagumpay ay hindi kabilang sa Blue-Eyed Ice Wolf Race. Kahit na nagawang kontrolin ng Blazing Fire Golden Ship Race ang Exchange Spiritual Hall sa loob ng 1,000 taon, hindi sila makakamit ng marami dahil sila ay masyadong mahina. Nang maisip ng lahat na ang saksi mula sa Skyfeather Island ay mag-aanunsyo ng Blazing Fire Golden Ship Race bilang ang mananalo, tumayo si Shifang. Teka, naalala ko lang na ikaw si Zhao Fang, ang masamang tao na pumatay sa napakabuting kaibigan kong si Chen Yuhai. Nanghihinayang sabi ni Shifang habang ang deadline ay sumilay sa kanyang mga mata. Ang iyong napakabuting kaibigan. Nagpahayag si Zhao Fang ng nagulat na ekspresyon. Bagamat hindi masyadong maganda ang kanyang impresyon kay Shifang, hindi niya akalain na masasabi ni Shifang ang ganito. Bumalik sa auction hall, agad na humingi ng tawad si Chen Yuhai matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Shifang. Iyon ba ay isang bagay na gagawin ng napakabuting kaibigan? Malinaw na si Shifang ay naghahanap lamang ng dahilan para kumilos laban kay Zhao Fang, ngunit talagang pinatay ni Zhao Fang si Chen Yuhai sa harap ng Exchange Spiritual Hall. Malinaw na nakita ito ng lahat, kaya hindi niya ito maitatanggi. Hindi ba ako? Tumingin si Shifang sa True God Sunflame sa gilid. Tama, si Young Sir Shifang at Chen Yuhai ay matalik na magkaibigan. Ang True God Sunflame ay nag-alinlangan saglit bago nagsalita sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ang Scarlet Sun Race ay hindi nang ahas na lumaban sa Skyfeather Island. Higit pa rito, kapag matagumpay na nakapasok si Shifang sa Heavenly Divine Realm, mas lalakas ang puwersa ng Skyfeather Island Lord. Bukod pa rito, hindi masyadong maganda ang relasyon sa pagitan ng Blazing Fire Golden Ship Race at ng Scarlet Sun Race, kaya hindi na kailangang masaktan pa rin ng Scarlet Sun Race si Shifang. Ang lahat ng mga eksperto ng iba pang puwersa ay nagsimula ring maunawaan na ang Skyfeather Island ay naghahanap lamang ng dahilan upang kumilos laban kay Zhao Fang, ngunit hindi sila nang ahas na magsabi ng kahit ano. Ang pinakamalakas na puwersang naruroon ay ang Blue-Eyed Ice Wolf Race, at halatang magugustuhan nila kung kayang tapusin ni Shifang si Zhao Fang. Ang Exchange Spiritual Hall ay magiging kanila. Nataranta ang True God Skyfire at mga kasama, at nakatayo sila roon ng may pait. Bagamat nanalo sila, gusto ng mga hurado ng kompetisyon na kumilos laban kay Zhao Fang. Sa mundong ito, lakas ang lahat. Kung ang isa ay hindi sapat na malakas, walang bagay na tulad ng pagiging patas. Kaya anong gusto mo? Malamig ang ekspresyon ni Zhao Fang habang sinasabi niya. Siguradong dumating si Chen Yuhai upang patayin si Zhao Fang sa ilalim ng utos ni Shifang, kaya hindi nagustuhan ni Zhao Fang si Shifang. Sukli ng buhay. Dahil naglakas loob kang patayin ang aking napakabuting kaibigan, ako mismo ang magpapadala sa iyo upang samahan siya. Gayunpaman, dahil ikaw ay napakatalino at nanalo sa kompetisyon sa pagkakataong ito, basta't napilayan mo ang iyong paglilinang, patatawarin kita. Ang gwapong mukha ni Shifang ay nagpakita ng isang malambing at malamig na ngiti. Pilayan ang iyong sariling paglilinang. Kung ang isa ay walang lakas sa Ancient Desolate Realm of Gods, mas mabuting mamatay na lang. Napabuntong hininga ang lahat sa kanilang mga puso. Hindi nila inasahan na magiging napakalupit ni Shifang na bigyan si Zhao Fang ng pagpipilian sa pagitan ng namamatay at mas mabuting mamatay. Ang mga miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay may mga mapagmataas at mayabang na ekspresyon habang nakatingin sila kay Zhao Fang sa arena. Ha. Biglang tumawa si Zhao Fang habang naglalabas siya ng nakakatakot na aura. Naging malamig ang ekspresyon ni Shifang. Ito ang tanging pagkakataon na makakatawa si Zhao Fang. Kung ganoon ang kaso, kailangan kong piliin ang pangalawang landas. Sabi ni Zhao Fang. Ha? Kawawa naman. Sino ang nagsabi sa kanya na saktan si Shifang? Bahagyang nalungkot ang mga eksperto at puwersang naruroon.
Hindi nila inasahan na pipigilan ni Zhao Feng ang kanyang sariling paglilinang upang mabuhay. Mabuti. Isang nasisiyahang ngiti ang ipinakita ni Shi Feng habang nakatingin siya sa ibaba mula sa itaas. Siya ang pinakamalakas na henyo ng Sky Feather Island. Ang lahat sa nakababatang henerasyon ay kailangang yumukod sa kanya. Bumalik sa Exchange Spiritual Hall, tinanggihan ni Zhao Feng ang kanyang pagpupulong, at naalala ito ni Shi Feng ng napakalinaw. Ngayon, kailangan ni Zhao Feng na pilayin ang kanyang sariling cultivation dahil sa kanyang mga utos. Nagdulot ito kay Shi Feng ng labis na pagmamalaki. Ang patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race at True God Gili ay nagpalitan ng ngiti, ngunit ang kanilang mga ngiti ay natigil sa susunod na sandali. Kung gayon, guguluhin ko si Young Sir Shi Feng na pilayin ang aking cultivation para sa akin. Ang mga mata ni Zhao Feng ay nagniningning ng malamig na layunin, at ang kanyang gininto ang buhok ay umihip sa hangin. Katahimikan. Natahimik muli ang lahat. Si Zhao Feng ay hindi talaga sumuko. Sa halip na piliing pilayin ang sarili niyang cultivation, hinahamon niya si Shi Feng, ang pinakamalakas na henyo sa Sky Feather Island at ang disipulo ng Sky Feather Island Lord. Ito ay isang napakatapang, matapang, at bastos na aksyon. Nakita ng mga mula sa Scarlet Sun Race si Zhao Feng na nakatayo ng tuwid at hindi naiwasang magpahayag ng pagkakasala. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Huminto sandali si Shi Feng bago nagpakita ng nakamamatay at matinding kislap. Pinaglalaroan lang siya ni Zhao Feng. Agad na tumalon si Shi Feng sa hangin at pinandilatan si Zhao Feng habang nagpapalabas siya ng hindi nakikitang puwersa. Nang lumapag si Shi Feng sa arena, umihip ang hangin ng langit at lupa habang pinalibutan siya ng hindi mabilang na puting mga blades ng hangin. Kahit na ang mga normal na True God expert na malapit sa kanya ay nakadama ng mapanganib na aura mula kay Shi Feng at hindi napigil ang umatras. Nakatoon ang tingin ng lahat kay Shi Feng. Hindi nila inaasahan na makikita nilang personal na lumaban si Shi Feng. Ang kanyang kalaban, si Zhao Feng, ay napakamalas. Hahayaan kitang masaksihan ang lakas ng numero 1 henyo ng Sky Feather Island. Malamig ang mga mata ni Shi Feng habang nakatitig kay Zhao Feng. Ang malapit na hindi mabilang na mga talam ng hangin ay madaling na-control niya. Ang dami mong kalokohan. Bulong ni Zhao Feng habang kumikislap ang kanyang figure. Pinaikot niya ang Metal of Wind Lightning habang sumusugod siya kay Shi Feng sa isang maliwanag na kislap ng gintong liwanag. Alam din ni Zhao Feng ang elemento ng hangin, kaya hindi napigilan ng puwersa sa paligid ni Shi Feng si Zhao Feng. Wind Lightning Raging Finger. Itinuro ni Zhao Feng, at ang kapangyarihan ng Wind Lightning ay tumama. Whoosh! Kumikislap ang gininto ang kidlat habang ang harang ng hangin sa paligid ni Shi Feng ay agad na tumagos. Agad na bumaril ang kidlat ng gintong kidlat patungo sa dibdib ni Shi Feng. Walang hiya talaga. Maglakas loob ka bang atakihin ako ng biglaan? Nagmura si Shi Feng na may marangal na ekspresyon. Wind Essence Palm. Ikinumpas ni Shi Feng ang kanyang palad, at ang kapangyarihan ng hangin sa malapit ay natipon sa isang puting palad na tumulak pasulong. Whoosh! Shoo! Ang dalawang kapangyarihan ng hangin ay nakipag-ugnayan sa isa't isa. Umaalingaw-ngaw ang hangin habang lumilipad pasulong ang mga talam ng hangin. Napakalakas! Ang lakas ng batang si Sir Shi Feng ay hindi mas mahina kaysa sa mga True God expert ng mas matandang henerasyon. Bilisan mong umatras. Masyadong malakas ang Wind Essence Heavenly Technique ng Young Sir Shi Feng. Bukod sa malalakas na karera sa mga stone stand, mabilis na umatras ang mga manonood sa paligid. Aaminin ko na napakalakas mo, ngunit ngayon, mamamatay ka. Naramdaman ni Shi Feng na napakalakas ni Zhao Feng sa sandaling nagpalitan sila ng suntok, ngunit siya si Shi Feng. Hindi siya matatalo. Hahayaan niyang makita ni Zhao Feng ang kanyang tunay na lakas. Ho! Isang manipis na buhawi ang agad na lumitaw sa paligid ni Shi Feng. Palakas ng palakas ang kapangyarihan ng hangin hanggang sa tuluyang nakabuo ito ng isang higanteng buhawi na nagpaangat sa kanya. Sa sandaling ito, lumutang si Shi Feng sa gitna ng buhawi. Tila naging kaysa siya nito habang ang kanyang buhok ay umihip ng ligaw, at mayroon siyang nakakatakot na ekspresyon. Hindi ko inaasahan na gagamitin agad ni Shi Feng ang kanyang bloodline power. Tapos na ang brat na ito.
Ang True God Gili ay bahagyang ngumiti habang nakatingin kay Shifang. Si Shifang ay may bloodline ng Sky Hell Wind Race, na nasa ika-3562 na ranggo sa 10,000 Ancient Race. Mayroon silang nakakatakot na kapangyarihan, at walang bloodline sa Sky Feather Island ang mas malakas kaysa kay Shifang. Tulad ng inaasahan kay Young Sir Shifang, ang disipulo ng Sky Feather Island Lord. Napakarangal ng kanyang bloodline. Magalang na sabi ng mga mula sa Blue-Eyed Ice Wolf Race. Sa isang lugar tulad ng Blue Ocean Bay, ang mga bloodline ng karamihan sa mga tao ay nasa 7,000 o mas mababa pa, ngunit si Shifang ay may bloodline na nirerango sa 3,000. Hindi na kailangang ipaliwanag kung gaano kamahal at kakaiba ang kanyang bloodline. Ang mga bloodline ng mga kalapit na tao ay nagsimulang manginig habang nakatingin sila sa maladyos na si Shifang nang may paghanga. Bloodline ng Sky Hell Wind Race. Nakatoon ang tingin ni Zhao Feng kay Shifang. Ang bloodline ni Shifang ay talagang ang pinakamalakas na bloodline na nakatagpo ni Zhao Feng matapos makarating sa Ancient Desolate Realm of Gods. Pang! 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 Nagsimulang tumalon ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng, pinipigilan ang Ancient Blood Devil Sun bloodline sa loob ng kanyang katawan na manginig. Kasabay nito, ang layunin ng labanan na ayaw yumoko ay nagmula sa God's Spiritual Eye. Mukhang kayang eye pressure at pagbutihin ng mga makapangyarihang bloodline ang aking God's Spiritual Eye. Nagpakita si Zhao Feng ng isang masayang ekspresyon. Whoosh! Weng! Isang pares ng iskarlata na pakpak ng kidlat ang namuo sa likod ni Zhao Feng habang siya ay naging bola ng iskarlata na apoy at kidlat na bumaril patungo kay Shifang. Nililigawan mo si kamatayan. Malamig na tumawa si Shifang. Ngayong na-activate na niya ang kanyang bloodline power, imposible para kay Zhao Feng na maging katapat niya. Ang kadalisayan ng mga bloodline sa Ancient Desolate Realm of Gods ay iba sa normal. Nagawa ng mga high-tier na bloodline na sugpuin ang mga low-tier na bloodline. Anger of the Windstorm. Kinokontrol ni Shifang ang kapangyarihan ng hangin sa langit at lupa habang nagpakawala siya ng pag-atake laban kay Zhao Feng. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Inactivate ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Body at pinakawalan ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, na sumisira sa lahat ng kapangyarihan ng hangin na sinubukang lumapit. Kasabay nito, itinulak ni Zhao Feng ang isang gintong palad. Ang Sky-destroying Sacred Lightning Palm na ito ay nilikha ng Metal of Wind Lightning, at ito ay napakalakas kapag ginamit kasama ng Sacred Lightning Body. Parang gintong bundok na kayang sirain ang lahat. Boom! Nagpakita si Shifang ng nabigla na ekspresyon habang tinamaan siya ng presyon ng hangin ng palad ni Zhao Feng, ngunit dahil siya ay may bloodline ng Sky Hell Wind Race, ang kanyang pagtutol sa elemento ng wind ay bahagyang mas malakas. Gayunpaman, biglang ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang mga kamao at sumuntok. Boom! Pang! Agad na nagsimulang magdepensa si Shifang, ngunit siya ay napinsala pa rin ni Zhao Feng. Paano ito posible? Iniluwa ni Shifang ang isang subo ng sariwang dugo sa hindi makapaniwala. Paano magiging mas malakas si Zhao Feng sa isang iglap? Na-activate na niya ang kanyang bloodline power pero hindi ba't kalaban ni Zhao Feng? Hindi lang si Shifang ang nagulat. Ang lahat ay hindi naniniwala dito, at ang mga pagsabog ay umalangaw-ngaw sa kanilang isipan. Na-activate na ng batang Sir Shifang ang bloodline ng Sky Hell Wind Race pero dehado pa rin. Paano ito naging posible? Sky Feather. Umungol si Shifang nang lumitaw ang isang pamaypay na gawa sa mga balahibo sa kanyang kamay. Ang purong puting balahibo dito ay nagradiated ng isang hindi nakikitang divine power ng hangin. Ang Sky Feather na ito ay isang nakatagong card na ibinigay sa kanya ng Sky Feather Island Lord. Isa itong mababang antas na banal na sandata. Bilang pinakamalakas na henyo ng Sky Feather Island, hindi siya pinayagang matalo. Kinailangan niyang talunin at ipahiya si Zhao Feng sa sobrang lakas. Maaari kang mamatay ng mapayapa pagkatapos malaman na pinilit mo akong gamitin ang aking divine weapon. Ang ekspresyon ni Shifang ay kakaibang nakakatakot. Tanging malalakas na true gods sa Sky Feather Island ang may divine weapons. Ang mga normal na demigod ay hindi nakakuha ng isang divine weapon, at kahit na nakuha nila, mahirap para sa kanila na kontrolin ito. Gayunpaman,
Napakatalino ni Shifang at nagamit niya ang kapangyarihan ng divine weapon na ito pagkatapos magsanay dito sa mahabang panahon. Ngunit sa susunod na sandali, hindi niya maiwasang tumingin sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Tila nakakita siya ng lilang at gintong ambon, at hindi niya mahanap ang labasan sa mundong ito. Whoosh! Weng! Isang kidlat ng iskarlata ang bumungad sa kanyang mga mata. Boom! Nakaramdam si Shifang ng matinding pananakit ng kanyang tiyan, at nagising siya mula sa ilusyon. Pang! Boom! Lumipad si Shifang sa malaking stone stand sa likod niya habang si Zhao Fang ay lumutang sa hangin at hawak ang sky feather na kakalabas lang ni Shifang. Magiging mahirap kung ginamit ni Shifang ang divine weapon pagkatapos ay activate ang kanyang bloodline power, kaya ginamit ni Zhao Fang ang Forbidden Illusion Lost World laban kay Shifang nang walang pag-aalinlangan. Madaling na-control ni Zhao Fang si Shifang sa kanyang mga ilusyon. Natalo si Shifang. Sino ang taong ito? Naghiyawan ang mga manunood. Si Shifang ay hindi kalaban ni Zhao Fang kahit na na-activate ang kanyang bloodline power, kaya naglabas siya ng isang divine weapon ngunit napahiya muli. Ngayon, kahit ang kanyang divine weapon ay inalis na, si Shifang ay lubos na natalo kay Zhao Fang. Napakalakas. Sa gilid, pinanood ni Gulan ang laban mula simula hanggang wakas. Hindi nagkataon lang na matatalo siya ni Zhao Fang sa isang galaw. Talagang may lakas siya. Hindi ba mapilayan ni Young Sir Shifang ang aking cultivation? Bakit ang dali mo sa akin? Malamig na tumawa si Zhao Fang habang dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Shifang. Papatayin kita. Si Shifang ay umungal sa galit habang ang kanyang mga mata ay namumula sa dugo, ngunit ang takot ay lumitaw sa kanyang puso nang makita niya si Zhao Fang na dahan-daang naglalakad.